Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Salamat po sa panalangin, Brother Janmer. At bago po ang lahat, ay gusto ko po pagpasensyahan niyo po yung aking boses sapagkat I am suffering from sa ubot, sipon, kaya po mahina o nahihirapan yung hindi maganda yung sounds sa aking boses. But still, the excitement is there, yung aking kaba, yung aking yung saya. I am happy to be with you to worship that today. No, makasama kayo na purihin natin bawat isa sa atin ay pumuri sa ating Panginoon no, sa kanyang dakila, no, sa kanyang dakilang pangalan. At ako po ay pupunta na agad doon sa ating pag-aaralan o tatalakayin sa umaga ito. Ito po ay aking naisip na talakayin because Jason and I had a short conversation kagabi about dun sa ating kapatid na nagtanong tungkol sa ating kapatid na dating membro o dating kasama natin sa Church of Christ ay piniling umalis. No? Ito ba'y, ang sabi niya, ito pa bro ay makikiapid sa pananampalataya. At doon ay nagkaroon kami ng conversation, exit conversation, no? And ang naitanong ko rin sa kanya, baka naman ito ay isang uri din ng backsliding, no? Or drifting away. No? And there are reasons kung bakit tayo nagkakaroon ng ganung pakiramdam. Bakit tayo ay nawawalan ng gana, naglalamig ang ating pananampalataya, nawawalan na ng interes sa mga salita ng Diyos, or maaaring lumilipat sa ibang samahan. No, kaya po lang isip kong talakayin ang topic na ito sapagkat sa mga ganitong klaseng katanungan, sa ganitong klaseng problema na maaari nating harapin. No? Yung ating mga sarili. Ano, bago yung miyembro no, na kasali sa atin bilang kaisa sa katawan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang iglesia. Kaya po, pinamagatan ko po itong let us look at the Ephesian Church. So, na atin pong tatalakayin yung nasa Revelation chapter 2, verse 1 to 7. Titignan natin, let us see what happened to the Ephesian Church. No, naalala ko kasi yung sinabi ko kayo na drifting away ay naitalakay na rin ni Brother Nelson. No, kaya tignan natin yung nangyari sa Ephesian Church. No, bakit importante na makita natin yung nangyari sa kanila. No? And before that, mga kapatid, let us talk about the historical background of the Book of Revelation. So this is not a study of Book of Revelation, but I need to give you some of a context or historical background tungkol dito sapagkat tatalakayin natin yung one of the topic no, ng Book of Revelation which is talks about the Ephesian Church. No? So, the Book of Revelation, the author of the Book of Revelation is Apostle John. Si Apostle John po ang sumulat ng aklat na ito. And napasulat ang aklat na ito around 96 AD. And napasulat ito, no, isinulat niya ito noong when he was exiled in the Isle of Patmos. No? He wrote this book while he was in exile in Isle of Patmos. Na mamaya titignan natin sa mapa kung saan ito makikita. No? And the recipient of this letter ay yung the 7 churches of Asia or in Asia. No? So yan po yung maiksing background of that book. So from 33 AD, no? Around 33 AD nung ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay no, sa krus. And up to 99 AD, no, isinulat ni Apostle John
itong Book of Revelation. So yan po yung maiksing timeline, maiksing illustration ng timeline. No? And we can read in Revelation chapter 1, verse 4 to 11, no? Na dito ma-establish natin kung sino yung nagsulat. Sabi dito, John, no? the author himself, to the 7 churches in the province of Asia, grace and peace to you from who is, and who was, and who is to come, and from the 7 Spirit before his throne. So, dito makikita yung author na nagpapakilala and sino yung kanyang recipient, yung kanyang ina-address. No? And in verse 9, ako na si John, your brother, and companion in the suffering and kingdom and patient endurance that ours in heaven was on the island of Patmos. So po ay nasa island of Patmos. So in that place, he was exiled by the Roman Empire. Diyan siya in-isolate, no, diyan sa lugar na yun, na island of Patmos. And in verse 11, which said, no, sabi nung kanyang kausap sa kanyang vision, write on a scroll what you see and send it to the 7 churches. No, isulat mo sa kanila yung iyong nakita at ipadala mo sa itong iglesia. Ano po yung 7 churches? Yung Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. So, yan po yung 7 churches. So, sa mapa, yan po yung 7 churches na tinutukoy dito sa sulat. And doon po sa Patmos, makikita nyo sa mapa, para pong gatuldok siya sa mapa. And as you can see, na isolated po talaga yung lugar na ito, o yung island na ito. So, while in exile on the small island of Patmos, Apostle John received God's revelation and wrote the book of Revelation addressing the 7 churches in Asia. Dito po niya isinulat. Now, let us pose a question that we're going to answer maya-maya lang po, as to why is it important for us to study what happened to that church in Ephesus? Bakit nga ba importante na pag-usapan pa natin, pag-aralan pa natin yung history, yung istorya nila, yung nangyari sa kanila? Anong importance nito, mga kapatid? No? Sabi po dito sa Romans chapter 15, verse 4, sa sulat po ni Apostol Pablo, for everything that was written in the past was written to teach us. No? Yun pala po ang reason, ang important po. Lahat ng napasulat sa nakaraan sa history ay isinulat para sa ikatututo natin. No? So that through the endurance taught in the scriptures and the encouragement they provide, we might have hope. So ganun po pala yun. No? Sa tuwing pinabasa pala natin yung Biblia, natuturuan tayo, nabibigyan tayo ng pag-asa, no? na makita ano yung mga pagkakamali ng mga nangyari sa nakaraan, nang sa gayon, maaari natin maiwasan. No? At in the same way, kung ano yung maganda naman nilang ginawa, ay magaya natin. Nang sa gayon, maturuan tayo sa ating pamumuhay sa ating panahon. No? Meron nga kasabihan na history repeat itself. No? Kaya naman, those who would ignore what happened in the history are doomed to repeat the history to their lives. No? Kaya nga po, pinag-aaralan natin ang Old Testament from Genesis all throughout Revelation, pinatalakay natin yung mga nakaraan, mga nangyari doon. Sapagkat pinakita na ng Diyos sa atin, no, kaya nga meron kasabihan nung nag-aaral ako ng college sa Asian philosophy na if you want to know the real character of a person, give him power.